Boxing update, inutos ng IBF na maglaban ng number 1 na si Iglesias at number 3 na si Canelo Alvarez para sa bakanteng IBF Super Middleweight Belt. Isa ito sa mga titulo na kamakailan lang ay binitawan ni Terence Crawford nang siya ay magretiro. Si Iglesias ay may kartadang 14 wins, 13 KOs, wala pang talo. Cuban boxer at may edad na 28. Base sa kanyang resume, mataas ang knockout percentage. Sunod-sunod ang panalo niya by knockout mula pa 2022 pero hindi naman kilala ang mga tinalo. Samantala sa kabila ng utos ng IBF, malabong matuloy ang laban kay Canelo Alvarez. Ayon sa ulat, kakaopera lang sa siko ni Canelo, kaya malit ang tsansang tanggapin niya ang laban kontra Cuban-born na si Iglesias. Kahit para 100% healthy si Canelo Alvarez, mababa pa rin ang posibilidad na piliin niya ang naturang match-up dahil unknown boxer itong si Iglesias. Sa ngayon, nasa papel pa lang ang laban at wala pang kumpirmasyon kung ito ay tuluyang mangyari. Sa ngayon, nagbabakasyon muna si Canelo. September pa raw ang muling pagbabalik. Kadalasan 2 beses lumalaban si Canelo sa isang taon, buwan ng Mayo at September. Pero ngayong 2026, isang laban lang ang target niya, kaya abangan ang muling pagbawi ni Canelo. Samantala, mayroon isang interview si Crawford kung saan sinabi niya ang pinakamahirap na laban sa kanyang karera. Hindi daw si Canelo ang pinakamahirap. Sa katunayan, madali lang daw niya tinalo si Canelo at hindi man lang nahirapan. Inaasahan daw ni Crawford na maging mahirap ito dahil undisputed at kilala si Canelo sa 168. Umakyat pa raw si Crawford na walang rehydration clause. Nakahanda na raw sana si Crawford na pader ang babanggain niya na si Canelo. Pero pagdating sa laban, nagulat daw siya dahil madali lang talunin si Canelo. Ginamit lang daw ni Crawford ang jab, counter punch at ring IQ. Hindi na raw makatama si Canelo at madaling i-counter ang suntok, kaya easy lang daw kay Crawford. Ang pinakamahirap na nakalaban daw ni Crawford itong si Gamboa sa lightweight division. Nagrogi din si Crawford sa laban na yon at talagang pukpukan sila ni Gamboa. Sobrang aggressive at hindi lang maingat si Gamboa sa laban nila, kaya nakaka-counter ng solid hanggang natapos by TKO sa round 9. Sa ibang banda, pambansang kamao Manny Pacquiao, kakasuhan nila si Kuyang Joseph na kasama ni Casimero. Dahil daw ito sa mga bidyong kumakalat na tila pinagbabantaan si Pacquiao. Kung ipagpatuloy daw ang Manny Pacquiao team ang kanilang kalokohan, may mangyayaring hindi maganda. Napanood daw ng Team Pacquiao ang bidyong ito at gusto nilang bigyan ng legal na aksyon. Kaya si Manny Pacquiao mo, pag hindi niya inayos ang katarantaduhan niya, may mangyayaring hindi maganda sa inyo. Ang Pacquiao lagpas siyam. Ganong kagulong. Nagkabarilan pa nga eh. Kilala si Kuyang Joseph na kasama ni Casimero, pero hindi ito ibig sabihin na buong kampo ni Casimero ang kakasuhan. Si Kuyang Joseph lang ang kakasuhan at labas na sila Casimero dahil ang nagsalita lang si Kuyang Joseph. Samantala Casimero, matapos ang impresibong panalo sa Japan, tinawag ang sarili na King of Japan. Kaya reaksyon ng mga fans sa post ko, mga boss, paano daw naging hari si Casimero sa Japan? Hindi naman daw malakas yung tinalo. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.